Plus guys, on top of that, makakakuha ka pa no, ng VAT refund. Nung ginagawa na guys sa may bandang leg, so I think hawakan talaga yung no. Ang anghang. Hi guys, so isa sa mga bagay no na dapat pinupuntahan ninyo kapag kayo ay nandito sa Bangkok ay ang kanilang mga skincare product. With this vlog, tuturo namin sa inyo kung paano kayo makakakuha ng mga discounted no, ng mga skincare products na pwede nyong mabili dito sa Bangkok. Let's go! Okay, so right now, nandito tayo ngayon sa, sa Boots. So, Boots, para siyang pharmacy slash mga cosmetics or mga beauty products. Para siyang Watson sa Pilipinas. So, nandito tayo ngayon sa may section no, ng yung mga house brands no ng Boots, and ito guys yung makikita nyo for now. Ayan, no? So meron silang mga 50% as of today na pwede nyong mabili guys no. Sobrang mura ng mga to. Ayan, so actually because kami naman ni Mrs. no, sabay naman kami din naghihilamo, sabay naman kami so parang pinagsishare na lang din namin yung mga mabibili niya no, na mga Boots products. So available dyan lahat yan no. Okay, so of course ayan, meron din yung mga yan no guys. Actually ano, may 60% off pa sila. So kapag nilibot pa natin tong lugar na to, meron pa kayong makukuha or makikita no, ng mga kakaiba na mga unique items sa Thailand. So for example guys, itong mga to no, ito yung mga vitamins no ng mga pambata. So meron silang mga fish oil, gummies, and this is nagkakahalaga no ng 25 baht. 25 baht is roughly mga nasa 30 to 40 pesos in between that no. And of course kapag meron kayong mga anak katulad namin, ito lagi yung una namin binibili dito no sa Bangkok. Wala kasi tayong ganito no. I mean hindi siya widely na nakikita, or if ever meron ng mga fish oil or gummy fish oil, sobrang mahal niya sa atin. Okay, meron din silang ito mga fiber gummy. Again, the price is only 25 baht. Calcium gummy. Yan. So yung mga supplements or mga vitamins na mga anak natin, yan, murang-mura natin nabibili dito sa Boots. So normally ito guys, binibili namin to, marami kaming binibiling mga ganito. Kung kayo naman ay nagtitake din no ng mga collagen, mga gamot no na mga pampaganda, meron din yan dito guys. So for example, meron mga probiotics and collagen. And guys, mga naka 50 or 20 to 35% off din sila no. So in this case, ayan, naka from 199 to 179. This one is from 500 to 209. So this one is 50% oh. Mga nagugluta, ayan, 50% off din. Lecithin, even at 50% off. Okay, mga vitamins. Guys, vitamins dito nag 50%. So from 180 to 72. As I've mentioned also sa inyo guys, mga fish oil product, they're also on sale here from 530 to 212. Actually, diyan mo matatanong sa sa sarili mo, bakit kaya dito sa Bangkok kayang-kaya nila guys no na mag-command ng ganun kabababang presyo? Almost parehas lang naman tayo no ng environment, parehas lang naman tayo no ng pinagkukuhanan, and even the ingredients no na available. Pero medyo quality lang talaga yung hinahanap din natin guys. So right now, ito, namimili na ngayon si VCs no ng mga items na gagamitin natin and also pampasalubong in a sense. Ayan na siya. Ito guys, so look at this. Ito yung mga vitamin C products dito sa Boots, and all of them are also mga naka 50% off. So yan na yung mga nakuha niya no, ni wifey. Medyo madami-dami na rin, and all of them are almost in 50%, di ba? So meaning hindi na rin tayo napamahal, lalo pa tayong napamura. So look at this guys, itong mga retinol nila, vitamin C, salicylic acids, they're all in 50%. Look at this oh. Diba? Pagdating yan sa atin sa Pilipinas, sobrang mamahal na yan. Dry shampoo.
also 50%. Alam po guys, na ganito na kalalaki. Before, nasa 200 baht, nasa 119 baht na lang siya. Then sa mga panlalaki, naka-sale din sila. Mga vitamins na DHA omega 3, sobrang dami dito. Ayan. And yung iba pa naka-sale. And hindi din siya kamahalan ha. So, ibig sabihin, sobrang mura din siya. So, hindi ko alam guys kung naririnig yung sinasabi ni wifey. Pero, yung mga... May mga chances kasi na nahihirapan din kami maghanap no, ng mga vitamins for the kids. Like itong mga omega or yung mga, sabi ko nga kanina, no, yung mga fish oil. Dito, sobrang over the counter lang or ibig sabihin nasa shelf lang. So, pwede mo siyang bilihin anytime. So, guys, ito yung legit na example no, kung bakit ang sarap mamili dito talaga sa sa Thailand. So, itong Kamilusan, ayan is only priced at 177. Pero guys, pag binili mo yan sa Pilipinas, nasa 486 pesos yan. Sobrang mahal. Doble na yung presyo. Okay? So, bili tayo ng isa nito guys. Bili din tayo ng Kamilusan kasi mura. Ayan. Look at this guys. Even the brands na normally hindi naman nag-50% off sa atin. Ito dito nag-50% off. So, look at this. Aveeno. Ayan guys, ito na yung mga bibilihin natin. Can we use this? Yeah. So guys, ito palang binibili namin ngayon. Meron pa din daw siyang VAT refund for minimum of 2,000 baht. So guys, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, no, marami na silang discount. Itong mga purchase na ginawa natin, kapag meron daw tayong minimum na 1,500 or 2,000 baht, meron pa tayong additional na 180 baht no, na discount. Plus, pwede pa din natin siyang i-VAT refund pagdating natin sa airport. So, almost ang dami na nating discount. On top pa yan guys, no, ng 50% no, na na-discount natin doon sa mga items na binili natin. Okay? So, ang total purchase natin is about 2,800 baht sa lahat ng mga bagay na binili natin dito. No? Yun lang yung babayaran natin. Okay? Nakatipid tayo. Hopefully, pag kayo na dito sa Bangkok, makakatipid din kayo. Okay guys, so pag-usapan natin itong VAT refund na nakuha natin dito sa what you call this one, sa may boots. So again guys, in a normal circumstance, dapat diba wala ka naman talagang makukuhang mga ganong klaseng discount, no? So, kung napansin niyo guys, ito yung resibo namin. Ayan, so sobrang dami niyang negative, no? So talagang almost lahat ng binili yata namin naka 50% off. Plus guys, on top of that, makakakuha ka pa no, ng ito yung sabi ko sa inyo kanina, VAT refund. So for those no sa inyo no na gustong kumuha ng VAT refund dito sa Boots, kailangan meron kayo minimum purchase of about 2,000 baht. Dalanan nyo yung passport ninyo and ask the cashier or yung pharmacist no na nag-aasikaso sa inyo to give you this form. So this is like the form number 10 or PP10, and they will allow you to actually get no a tax refund for your purchases. Again, that's on top of all the discounts that you got. So pagdating nyo sa airport guys, meron dong tax refund corner, and together with your katulad nito, may resibo siyang kasama, your passport, and all of that you bought, lalong-lalo na yung mga expensive items. Pero pag mga ganito, hindi na nila i-inspect to. Pero kapag mga expensive items like yung mga jewelries, mga watches, yung mga luxury bags, or mga luxury clothes, or yung mga damit, yan, ini-inspect nila. But for this case, hindi na ito kailangang i-inspect. So, diretso na to. Okay, so ito pwede nyo itong pagsamasamahin guys, and ibibigay nila sa inyo yung marerefund ninyo in Thai baht. So, currency yun nila. And yung marerefund ninyo, pwede nyo din gamitin yan sa loob ng airport. So, pang merienda, pambili, or tago nyo na lang para sa next ninyo na pagbalik sa Thailand,
meron ulit kayong panggastos. Okay? So, I hope that helped you. So, welcome to Crystal Spa. Hi guys, nandito tayo ngayon sa Crystal Spa, malapit lang sa hotel namin to sa Bedivere. As in like, katabi-katabi lang. So, we wanted to get a full body Thai massage and we will share to you yung review namin on this one. Of course, kapag nandito ko sa Thailand, kailangan huwag mong palampasin itong mga Thai massage dito. Guys, magpapamassage muna tayo dito sa Crystal Spa. And medyo may konti tayong attire. So, ayan. Ito yung attire natin, no? Okay, so let's see. Let's see kung okay pa itong experience natin. A few moments later. Grabe guys, sobrang sarap. Sobrang sulit na sulit. Meron pa silang paano guys, pati. And this is also a cracker. Guys, sobrang sarap. So, since nasa loob pa tayo ng spa, hindi mo na ako magbibigay ng review, mamaya na lang. So, just capturing guys, yung sobrang legit ng Thai massage na to. Hi guys! So, yon. Kakatapos lang namin ng massage. The name of the spa is Crystal Spa and this is located here in Prakanong BTS station just beside the hotel. As in like mga 2 or 3 doors establishments lang. Yun na yung Crystal Spa. Okay, the price that we paid for the spa is 440 baht. So, dalawa kami. Since dalawa kami, so that's times 2 na lang guys, no? So, this is the honest review. So, ito na. So, at first, at the massage, sobrang liit nung spa. And mapapansin mo na parang, okay, kasya ba kami dito and all. But, at the entrance pa lang guys, maamoy mo na yung amoy nung spa. And, what I would say, the Thais, no, they are very welcoming. And yung mga sinasabi nila, no, na sawadika. So, yan. Pagpasok pa lamang na sobrang mararamdaman mo na yung harmony, yung respect, and yung welcoming vibe nung spa. So when we talk to the lady in the reception, sobrang lambot ng voice, and I would say na that's what you need kasi syempre super pagod na tayo the whole day. And ang kailangan natin is yung mag-welcome sa atin na parang nasa bahay tayo or para tayong gagawing king or queen during that time. So the spa receptionist is really very well versed in a sense, alam niya kung ano sasabihin and all. So yung kinuha namin out of the menu nung massage services nila is yung full body Thai massage. So nagulat lang kami guys because the whole place pala, meron pa siyang second floor, third floor, and even fourth floor, no? So, kung hinugasan yung paa namin, we've changed our clothes. So, and the real, authentic Thai massage, guys, hindi sila gumagamit ng any oil. It's a legit pressure yung ginagamit nila, no? Ng buong katawan nila. So, hindi lang kamay yung gumagana doon sa mga nagmamasahe sa'yo. So, gumagana din yung kanilang mga tuhod, paa, walang walang halong biro. Gumagana din yung kanilang mga siko. So I would say this is parang 15/10, no? So hindi ko lang siya ina-exaggerate guys because this for me is really one of the best massage that I've ever had in the most recent siguro
memory, no, na meron ako. Not for any reasons, no, hindi siya because super grandioso or super mahal. For me, parang inimbentaryo. So talagang parang binilang yung ano ko, yung mga muscles ko. Talagang inisa-isa guys yung muscles ko from the back to the hips and even sa baba. I mean sa talampakan, sa tuhod, sa legs and all. So I would say na na-enjoy ko guys yung pagmamasahe nila na without the use of any lotion, oil or powder. Sobrang saya din, no, yung experience din because of course I get to enjoy it with my wife. So we are in the same room technically, no, pero naka ano lang siya, naka-open lang yung middle, and yung masseur namin o yung nagmamasahe naman namin is medyo oldies na sila. So hindi sila guys medyo bata-bata, medyo siguro nasa, kung hindi ako nagkakamali, mga 40s to 50s na yung mga nagmamasahe sa atin. Ano pa ba? I think yung part na pinaka nagustuhan ko sa pagmamassage is I think lahat. So hindi ko alam, pero feeling ko lahat gusto ko kasi from the time guys, no, na pinadapa ka, dire-diretso na. So from the likod, from the leeg, sa skull mo, dito guys, so sa likod and all. So sobrang ganda lang, no, nung pagkakahilera nung mga steps, no, na ginawa nila doon sa massage. So observation guys, no, while the price is just like 440 baht, but the service is almost equally like a 2,000 peso massage, no, dyan sa atin dito sa atin sa Pilipinas. So another observation guys is that yung place nila guys is hindi kailangan nung elevated, no, na parang papag, yung merong butas sa gitna, yung i-shoot yung mukha mo. So hindi ko alam kung anong tawag kasi doon, I'm so sorry, but that's it is. Ang kailangan lang nila guys is isang matigas na sahig because dadaganan ka talaga nila, papatunugin talaga nila yung mga kasukasuan mo and yung likod mo, yung muscles mo, and then that's it. So sabi ko nga guys, hindi siya, ibang-iba siya katulad dun sa massage na nakalakihan natin. So ito, additional observation guys, no. Siguro again iba-iba tayo ng experiences guys, no, sa mga ganitong klaseng massage, and for me, because this is my first time na nagkaroon ako ng ganung massage, nung ginagawa na guys yung para sa paa or dito sa may bandang legs. So I think mahahawakan talaga yung singit mo, no. So yan yung mga additional observation ko. But of course, malinis yun, no. It's a clean massage all together. And kasi siyempre sa atin sa Pilipinas medyo yung kamay, no, nagmamasahe is hanggang middle lang, no, mga ating mga legs. But masarap din yun guys kasi talagang all the way, kumbaga all the way yung pagmamassage na yun. And for me, that part is also equally relaxing because may stretch talaga ang inyong mga muscles. So, as an addition doon sa mga una nating nasabi, no? So, after the massage, tapos na kayong magbihis kasi syempre nagpalit kayo ng damit, no? So, meron kayong libreng tea and then meron silang libreng 2 crackers and sobrang sarap niya. For me, if you add that up, sobrang lalo nang may exaggerate yung review natin for this spa. Siguro kung may mga ganitong klaseng mga spa na rin sa Pilipinas, just comment and share to us guys na para ma-review din namin yung ganung service. So, I hope guys, no, na nakatulong itong review namin sa massage dito sa may Thailand. So, for that, I would give this review a 15/10. So, sorry for being exaggerated, but to me, that's how I feel. And talagang masarap, nakaka-relax ang kanilang pagmamassage. Hi guys! So, we freshen up. So, again, kakatapos lang no nung massage natin. And hanap lang kami ng dinner. So, ito, sa labas ng hotel namin, meron silang mga ganito. Chicken siya, parang 20 baht ang isang piraso or 3 for 25 para doon sa mga drumsticks. Okay? Yan, no? Ito guys, sa gilid lang to ng hotel namin. Meron silang Kana Wellness Clinic, Cannabis for Health. Sa Thailand or dito sa Bangkok, illegal po yung mga medical marijuana. Kung di ako nagkakamali, no? So, ayun, no, at my background, makikita mo lang to, everyone has an access to it. And since legal siya, so of course guys, the medical marijuana lang, there are certain grades of
cannabis or marijuana or what have you, no, na pwedeng illegalize. Hindi everything pwedeng illegalize, okay? So, yan yun. Ayun, nakalagay pala, these are fully licensed cannabis dispensary and medical graded cannabis products. Okay, so yeah. Papaya salad. So ito guys yung mga binibenta ni Kuya. Papaya salad with rice noodles. Okay, so we have decided guys na ito na lang yung kakainin natin. Cucumber salad. So yan guys, yung mga kumakain dito, sila mismo yung mag-iihaw. Ayun So kumbaga parang si Kuya lang yung nagbebenta. Okay. So, dito ba yan? Hindi ko siya yan. Mag-ihaw tayo guys ng itlog. Only one. Yeah. Ayan guys, Inihaw na itlog. Yung crab? Gusto mo ba ng crab? Oo, sige sabi. No? Mabait din si Kuya, no? Tatanong siya. And this one. How much? Okay, thank you. So, may salad na tayo guys and meron tayong tatlong itlog, 50 baht and with repolyo. So, kakainin natin to sa room. Okay, so balikan natin yung chicken na nakita natin kanina. One, yeah. Toasted. Roasted, yeah, toast. How much? 50 baht. Thank you. So, ito naman guys yung kinuha natin is squid. And the squid is 50 baht. So, bumili din tayo guys ng chicken. This is chicken wings. Yung drumstick part lang guys ng chicken wings. 75 baht, 90 ses. Hello, what's up guys? So, kanina nakita ninyo bumili tayo ng mga pagkain dyan lang sa baba, sa side street. And the original plan dapat is we will go to like what? Texas Chicken, Burger King, sometimes talaga mas maganda dyan na lang tayo kumain sa gilid-gilid. Hindi lang nakamura ka matitikman mo pa talaga yung mga pagkain nila. So let's try this. So ito nakita nyo to this is the papaya salad. Meron sila ito, very weird So meron silang mga inihaw na itlog. So we will also be able to try that. So si wifey bought a squid, look at that. And of course, yung ating chicken. Okay? So, tara, umpisahan na natin to. So, tara, kain tayo. Let's go. Let's do this. Bilis lang nila guys kumilos, mapapansin nyo dun sa mga video na binibigay natin. Medyo may bagoong to. Pero, since yun in-order natin, let's try. Masarap. Parang saan yung mga ito? Hindi ko alam kung paano. So, let's try this. Kasi meron siyang mga buo-buong mga kamatis. Ayan. So, let's see. Oh, nahulog. Okay. Yung lasa ng bagoong niya, guys, parang bagoong natin sa Pilipinas, yung mga Ilonggo tuloy, Ilocano. Bagong isda. Isa bagoong isda talaga siya. Okay? Pwede ito for appetizer. Okay.
Meron tayo nakitang bagong drinks, no? It's a Fanta Fruit Punch. So, let's see. Let's also try. Ayan. So, ang next natin is the chicken. So, let's try and eat this already. Sarap ng manok, ha? Ay, namura, ha? So, guys, kung i-add mo lahat nung nakain namin is, so we have the 50 baht para doon sa salad, and also meron kayong itlog. Meron kang 75 baht, so that's 125 baht. Tapos meron kang 50 baht, so that's 175 baht. And then the drinks, 20 baht. No? Tama ba? 20 baht? So sabi mo na 200 baht. So our dinner tonight is only 200 baht, or in peso, 300 pesos. Try naman natin yung nilagang itlog. Okay. Ay, sorry. Okay. Try naman natin, guys, yung inihaw na itlog. Ito ba nilaga? Ganda pala yung itsura ng inihaw na itlog. So, para siyang buong itlog na rin, guys. Parang na siyang nilaga. Tanggal natin yung medyo matigas. So, look, oh. Kakaiba. Pero paano siya nilaga, guys? Pero, hindi siya nilaga. Inihaw siya. Lahat masarap. Lahat masarap. Lahat approve. Meron pa pala. So, our squid. And meron siyang maanghang, no? Na kasama. Chicken. Sabi ni Kuya maanghang daw, te. Yeah. Ang anghang. Okay. So, actually, ang tagal niyang ano to. Ang tagal ng lutuin. Tagal niyang niluto kanina. Hindi naman super, ano, siguro. Kasi sabi nga natin, gusto natin medyo toasted. Ito na yung ginawa namin chopstick, guys. Kamatis. And more papaya. Hindi ko alam kung naririnig, guys, no? But sobrang crispy nitong manok. Parang ano, lumarinate na siya na matagal yung loob. Ang feed ng egg, parang na-mix na yung ano. Yung loob. Dahil siguro kasi kukulo siya pag ano. And kasi ano siya, baka yung ikot-ikot.